Silipin mo yung Wala mga kang comment tanong? section, mga comment section bro. Silipin mo bro, mga comment section. Punta ko sa kay ano, kay Kabag. So Ayan ito mga kapatid, kay kung meron po. Upper Sige. Boy Mix TV, sabi niya Bro Angel, tanong ko, meron ako scapular, pwede ba ng kumain ng karne sa araw ng Saturday? Palitan ko lang ng good work. May okasyon kasi sa family namin, araw ng Saturday, pwede ba or hindi? Salamat. Bro Angel? Okay, tinignan ko na yung tanong mo, no? Actually sa simbahan, yung kasi sa mga hindi nakakaalam, pagka nag-wear ka ng brown scapular, kasama yun na siyempre para makaiwas daw tayo sa purgatory, no? Wear that, yung brown scapular. Um Kapag nakamatay natin na suot natin yun, yun nga, iwas purgatorio, but may mga requirements pa siya. Isa sa mga requirements nga yan is yung kailangan hindi masyadong na ano to, no? Hindi masyadong na-discuss kahit ng mga kaparian. Kailangan talaga abstain from meat Saturday din kasama yung Wednesday. Wednesday and Saturday, kailangan huwag kang kumain ng karne. Pero meron siya naman nakalagay or, no? You can substitute it to do kasi tinanong niya kung pwede substitute sa good works. Parang yung ano, parang yung abstain natin from it on Friday, mm, pwede mong gawin ng ano yan, palitan ng charity works. Kain ka ng karne, pero palitan mo ng charity works. Pero depende yan sa episcopal. Depende yan sa mga bishop. Medyo komplikado yan, no? Kasi pag tinanong mo naman, ngayon, i-research mo Mix TV, is it a sin to eat meat on Saturday if I am devoted to brown scapular kamo? Sasagot naman yung Catholic answer diyan, hindi naman daw kasalanan, no? So, um kahit saan mo tingnan, nakalagay sa no, it's not a sin. So, kasi devotion yan. Nung nagkumpisal ako, inano ko rin yan yung Saturday kasi devoted tayo. Kasama talaga yung abstain from meat. Yung mga nakikinig ngayon, medyo magtataka kayo. Yes, kasama yun. Maliban dun sa living in chastity, no, yung kabanalan at prayerful life, ganun din. Parang pagka gusto magkaroon ng plenary indulgence, dumiretso sa langit, ganun pa rin. Kahit venial sin, wala. So, ang tanong niya kasi medyo ano siya, komplikado kasi sa ibang pagkatinano Mix TV, pag chinyek mo dyan ngayon, makikita mo yung requirements niya. Maliban sa living in chastity, pray the office of the of Our Lady, and then or meron siya nakalagay or eh. Ang nakalagay pag sinabi mong or, ito yung sinasabi rito, or you can substitute in good works. Pero yung substitute, sabi rito, you can substitute it sa mga nakikinig na yun, no? Um, if you're wearing brown scapulars and wish to substitute abstaining from it on Saturday, you can. But with permission of a priest. From a priest. So, meron pa siyang permission eh, kung gusto mong kumain ng Saturday. So, nung tinanong ko naman sa pari din yan, medyo complicated kasi inaalala natin diyan yung sinabi ni Mama Mary. Pero walang turo talaga yung simbahan na exact na sa Code of Canon Law, Catechism, walang ganun. These are devotion. O pag nag-wear ka ng brown scapulars, kailangan huwag kang kumain din ng karne. Maigpit siya. Huwag ka rin kumain ng karne ng Miyerkules at Sabado. So nag-aalala ngayon yung mga tao, ko rin nag-aalala sa ganyan dahil siyempre ang sa akin fasting lang siya, o fasting lang yung Friday ko, no. Aside from di ko makain ng karne, inaano ko na yun for how many years na. Ngayon, pag nag-ano ka pa ng scapulars, huwag ka rin kumain ng karne ng Wednesday, Saturday. Sabi ni Mama Mary, pero sabi naman po ng simbahan, devotion yan. You can choose. Ang problema rito, pinag-aaralan ko siya. Ang problema rito, you are devoted dun sa brown scapular o kasama yung requirements naman nun. Di ba?
Ang tinatanong mo, lalo na sa Saturday, may okasyon sa inyo, ang pinaka-the best dyan, kung may chance ka, you talk to the priest. Kasi sabi rito, you can substitute it in other good works. Ang tanong ngayon, anong good works ang gagawin mo sa Saturday? Per Mix TV, no? Medyo komplikado siya kasi sagot ng Catholic Answers sa mga Catholic website. Hindi ka nagkakasali, no? Kapag kakain ka ng karne Wednesday, Saturday, but sabi ni Mama Mary, requirements naman yun. Medyo ano siya, no? Complicated siya. Tapos tinanong ko rin sa pare, yun nga, devotion yan, so you can choose. Ano ba pwede natin gawin ngayon? Kung gusto mo maging strict, nasa sayo, no? Ayoko kasing pangunahan. Si Mama Mary kasi kausap ni ano dyan dun sa Brown Scapular. Sabi niya, abstain from meat Saturday and Wednesday. Not including, yung kasing Friday, abstain from meat sa lahat na nakikinig. Nasa Code of Canon Law yun. Ito wala kasi. Kaya ang sagot ng simbahan dyan sa Catholic website, kahit saan mo siya tingnan, hindi naman kasalanan yung ano dahil hindi siya commandment ng Diyos talaga sa simbahan. It's a commandment of the devotion. Kasi maraming devotion talaga 'di ba? Mayroon tayong divine mercy, and dami ring requirements ng divine mercy. No, Our Lady of Guadalupe, Twin Hearts, maraming requirements din. Iniisip ko kung gagawin mo lahat 'yon, 'di ba? Dami rin, mahigpit din. So medyo ano siya, no? Ang nakalagay talaga, ang sagot dito, you have to substitute it to a good work, kapatid. Pwede siya. And I suggest, bago natin gawin yan, ayoko kasi pangunahan si mo. Ayoko managot, no? Ayaw natin managot dito. Ang turo ulitin ko, turo na simbahan. Okay lang naman dahil walang connection dun sa ano basta living in chastity or kabanalan. Walang connection yung meat. Si Mama Mary, sinabi niya, abstain from meat ng Wednesday, Saturday. Medyo ano siya, Upper Max TV, ang pinaka-the best dyan. Ayokong pangunahan si Mama Mary. Kung kaya mo i-abstain na lang ng meat during that time, o kung gusto mo, i-substitute mo daw sa good works with the permission of the priest. No? Medyo mahirap siya, no? Tayo lahat dito, nagba-brown scapular tayo, pero hindi natin pinapansin yung Wednesday, Saturday niyan. Kasi ang turo talaga ng simbahan, Code of Canon Law 1249 to 51, abstain from it lang ng Friday. So yun ang pwede nating medyo komplikado yung sagot ka. Actually, nabasa ko na yung kahapon, no? Pinag-aralan ko yung sagot ng simbahan. Sa pag-aaral ko talaga, hindi sa kasalanan nakalagay, but Mama Mary mismo, minention naman niya. So nasa sa atin na lang yung kapatid. Mas maganda, you ask the priest. Ayun na ang managot kay Mama Mary, kapatid. Yun po yung sagot natin. Ask the priest, permission to the priest, change it to the good works. Ako naman, ang iniisip ko, i-change ko sa good work, itong spiritual works of mercy. So, imbis na mag-abstain ako ng meat, ang ginagawa ko ngayon, yun nga, eto, kung nag-aano ko ng spiritual works of mercy, nagtuturo ako ngayong gabi-gabi. Nagbibigay ako ng oras para sa Diyos. So yun ang kapalit nung abstain from it. Pero wala pa siya nakalagay permission with the priest. Yun po yung sagot natin, kapatid, no? With the kung gusto mong maging talaga loyal do sa sinabi ni Mama Mary, ano ka doon? Strict ka doon. Ngayon, ang sabi ng simbahan, hindi rin naman kasalanan, pero sabi ni Mama Mary, dapat gawin. But ang simbahan, meron siyang solution. You can change it to good works, pero you have to ask the priest permission. Yun po ang pwede nating isagot dyan, kapatid, no? Ayokong pangunahan sa ang mahal na Birheng Maria. Bro, dyan? Wait lang, may sasagutin muna ako rito, no? Si Jeffrey rin yan. Nagreklamo si Jeffrey rin yan kasi daw binalik ko pa ang issue. Ang sabi niya, move on ka na lang, bawi ka lang sa susunod. Sagutin natin yan, ano? Actually, ang nauna niyan si Alado. Kasi wala namang alam na gumawa pala si Alado pala ng kanyang short video. At ito, pakita ko sa inyo yung yung ginawa ni Alado, ha. Wait lang. Ito, screenshot lang ito.
Pero kahit na ito isa lamang screenshot, at least may pakita ko sa inyo ang ginawa ni Alado. Yan o. Ito yung dahilan ba't ako nagbigay ngayon ng aking rebat ngayon. Ayan o. Ay pakita ha. Oh. Anong sinabi diyan niya? Ayan o. Oh. Strongman Alado. Siya ang nag-post nito. Tapos si FD Jando naglibog na sa iyong pagkabakakon. Tapos eto yung video Loading man Jando Sila yung nagbabalik-balik eh. Pag silang nagbalik, okay lang. Wala silang reklamo. Pag sinagot natin, tayo pa sasabihan na move on na. Kumbaga, ang gusto nila, sila lang yung sumuntok, rest back na sumuntok. Pag tayo gumante, uy, move on ka na. Uy, Jeffrey rin yan, wag mo namang ipahalata sa akin na talagang mga bias kayo mga sabadista. Tinitira-tira nyo ako, ayaw yung sumagot ako. Huwag kayong magagalit pag sumasagot ako, tinitira nyo ako, nalang tatahimik lang ako. Ano expect ninyo? Pag kayo mag-cut ng mga video tapos i-build nyo sa akin. Ang gusto nyo, tahimik lang ako, gano'n lang. Tapos, pag sumagot ako, move on na. Di ba? Jeffrey rin yan, huwag kang magagalit. Sige, tirahin mo pa kami. Babanatan ko yung mga channels ninyo. Tingnan natin kung hanggang saan yung pasensya ninyo. Mas maganda rito rin yan, tumawag ka ngayon. Tawagan kita? Papasok ka? Ayan, napatuloy ko muna sa Divine ha. Babalikan kita mamaya rin yan. Natin kung sasagot ba si rin yan. Sige, back to you, Brother dyan. Bro. Yes, Brother John Ray. Yes, Brother Angel, may minutes kasi ako sa kanina bro. Sagot ko muna yan bro. Naging Lourdes Putol-putol ka, Bro John Ray. Bulintao Cosidon. Minisis ko sa iyo kanina Bro Angel. Sa Bro Angel Dory. Ay, hindi pala. Sa Bro Angel Dory nga. Bro Angel? Angel? Hello? Bro Yes, Angel? bro. Yes, bro. Nahanap ka ni Bro John Ray. Sa bro, Angel Dory, bro. Minisis ko sa iyo kanina. Pinapasagot sa akin yan. Nasa work kasi ako, sabi ko, makinig siya ngayon at sabi niya makikinig siya ngayon sa sagot. Okay, saan na ano kaya? Dito wala Shoutout pala akong- kay Sister Lourdes Bulintao Cosidon nagbigay ng katanungan. Mm. Pakisagot mo na Bro Angel. Hindi ko wala akong makita rito, bro. Saan mo na i-send? Bro Angel Dory. Sige, i-check ko muna. Tuloy muna si bro Jando. I-check ko lang. Ituloy muna bro Okay. Aljan. Di Maya, basahin ko yan. na lang siguro Bro Angel. Huwag ko na i-check. Basahin ko na lang. sige bro. O para madali. Good PM po bro. Bro, pinasyal ko po yung nanay ko sa probinsya noong May 3. Noong May 4 po, Sunday, nag-attend ako ng prayer service ng 9 a.m. to 10 a.m. kasi yung pari nila ay once a month lang dumadalaw. Yung katikista na nagpapakomunyon sa nanay ko sa bahay ay 5 p.m. siya dumating sa bahay para magpakomunyon ang nanay ko. Tanong lang bro, okay ba ginawa niya na umuya tapos dalhin sa bahay at ilang oras sa kanya yung staya bago ibigay sa may sakit o matatanda kagaya ng ginawa niya sa nanay ko? Need ko po ang paliwanag mo bro kasi parang hindi tama yung ginawa ng katikista. Thank you bro. Oo. And more Opo. power, bless. Yung Baka Brother po wala Angel. siyang idea doon, no? Ang banal na Eucharistia, Oo. wala pong
hindi po pwedeng ano yan, ilagay kung saan-saan yan, no? It's either doon sa mismong sa tabernacle or kapag halimbawa nagmimisa po si Father sa labas, ang ginagawa niya yung mga natirang consecrated host po ay binibigay sa mga tao kaya sa mga lay minister para ma-consume, para makain, ano po. So, bawal po yung ginawa niya actually. Dapat yun diretso. Kaya nga ang mga lay minister kami noon, kapag nagsimba, after ng misa, bibiaticum kami, no? Pag nagbiaticum kami, ibig sabihin nun, giving Holy Eucharist dun sa mga may sakit yon, diretso dapat yon. Hindi mo pwedeng ilagay kung saan-saan dahil nga yun nga, medyo nasasalawlayan, baka maano ng mga bata o yung mga pusa, maanuan, no? So, hindi maganda po yun. Yung ginawa niya, hindi ano yun, hindi ko alam kung may permission siya dun sa pari niya. Pero sa susunod, pwede niyo sabihan yon na hindi po ba bawal yung na ilagay niyo sa ano. Dapat yun diretso from church, didiretso siya kung magbibiyaticum siya. Ngayon, hindi ko lang alam bakit inallowed yung katikista kasi alam natin dyan, wala ba kayo lay minister? Ang tandaan po natin, hindi pwedeng basta-basta magbigay kahit sino unless they are, ang tawag doon, they are installed, no? Or commissioned na magbigay. So, unang-una, itanong nyo, mayroon ba siyang commission o mayroon ba siyang authority from the priest na magbigay yung katikista? Very sensitive na bagay po pagdating na banal ng Eucharistia. Hindi pwede. Actually, yung ginagawa ng iba na aabot-abot, halimbawa, yung mga nakapila o yung mga maraming tao, aabot yung ano, bawal yun. Na kung sino-sino magbigay, iaabot niya sa ano, hindi po pwede yun. Very sensitive po strict ang ating simbahan dyan. Hindi po pwede yung gano'n. Unang-una, tanong niyo po muna yung katikista kung meron siyang authority. Pangalawa, kung bakit niya inilalagay doon, bakit hindi siya dumidiretsong after siya galing, bakit niya nilalagay sa ano niya? Siguro walang tabernacle, walang simbahan. Kung baka wala kayong simbahan o ano doon, tabernacle dyan, wala kayong lalagyan siguro ng ano, kaya ganyan nangyayari, no? So hindi natin alam. May mga probinsya po kasi na talagang walang ano, mayroon talagang probinsyang walang pare. Minsan ang ginagawa nila, yung tinatawag na dry mass, magko-consecrate si Father, kung manalangin na ganyan po ginagawa. Magko-consecrate ng maraming hostia, tapos ilalagay lang kung somewhere in the chapel, ang lay minister lang ang magbigay. Pero yun, pwede yun kasi yan na, iskap ang tawag doon, no? Service with the absence of priest. Ang ano doon, pinagtatako na bakit katikista? Siguro baka walang lay minister. And then yung ba sinasabi mong bawal yung sa bahay? Yes, bawal po yung lagay sa bahay. Yung po yung kapatid. So anong pwede mong gawin? Itanong niyo po. Meron ba siyang authority sa katikista? Kung di siya in a nice way, baka para hindi siya ma-offend ba? At bakit sa bahay? Tanungin niyo rin. Baka may dahilan siya with the authority of the church pero bawal po yun na ilagay kahit saan ng banal na Eucharistia. Bro Henry? Maraming salamat, Brother Angel. Go ahead, Brother Jan. At ayun, thank you so much, Brother Angel, Brother John Ray. At dahil nandiyan ka, Brother John Ray, bro, may tanong dito sa YouTube mo. Sige, bro. Sabi dito, ano ko na, pero ang tanong niya doon, bro, Bro John Ray, bakit wala si Saint Joseph ang pinako si Kristo sa krus? Bro Oh, John Ray? yes, traditionally, una namatay si Saint Joseph bago pa nagminister ang ating Panginoong Kristo sa kanyang ministerial act, no? So, sa katandaan ni Saint Joseph, namatay na siya. So, bago pa lang nagministro ang ating Panginoong Kristo sa kanyang simbahan, bago pa lang siya nagtawag ng mga tao na magiging kahalilin niya, namatay na ang kanyang foster father na si Saint Joseph. Kaya wala na siya nung nagminister ang ating Panginoon Kristo hanggang sa siya ay mamatay. Yun ang sagot natin, Brother Aljan. Ayun. Ayun, thank you so much, Brother John Ray. Yung tanong niyan galing po yan kay Cam Skills dito sa iyong YouTube channel. At dako na agad tayo din sa loob ng Zoom mga kapatid kay Diones
Veliador. Kapatid, as to mute po. At kung maaari, pa-open ang camera po. Good evening po. Ayun. Nandiyan po si Bro Romer. Okay, sana. Brother Romer, tingnan natin ha. Yes, nandito si Brother Romer, bro. Go ahead, bro. Yes, bro. Pagkala kami ng Bro Romer. Meron ko dito na friend yung sa mga unholy sultais na ano, diba, from page 1 to 5. Pwede pa explain din yung sana yung sa page 2, yung sa ibaba, yung pula na ano. Hindi ko maintindihan kasi ito paki-explain po. Hello, Go bro. ahead, bro. Ano po yun, bro? Ito yung basahin ko ah. If the person feels led or the Holy brings anything to remembrance that the penitent needs to forgive or seek forgiveness for regarding an ex-partner, or she feels led to repent or renounce anything regarding them, do so now before continuing, for repentance and forgiveness leads to freedom. Ano to kasi pang quote ito eh. Important na reminders. Ano ibig sabihin po nito? So, ganyan bro, ganyan sa ano na yan, kapag ka mag-renounce ka, kailangan ka talaga ng ano, yung forgiveness sa mga ex-partner mo. Tapos ang pinakamaigi dito bro, no, before ka mag-renounce, ipagdasal mo sila sa Chaplet of Divine Mercy. Kasi meron na pasyente, bago lang, grabe maga yung paa niya. Hindi pa sila kasal ha, live-in partner, may dalawa na silang anak. Tapos yung lalaki ay sumama sa iba. Ngayon, pumunta sa office, ako nakahandle. Ang ginawa ko ay nung pag-deliverance, nakalakad na siya ng konti pagka after 2 days. So, ang ginawa ko kasi meron pa rin, no, nakasaklay pa rin siya. So, ang ginawa ko sa kanya, pinarenounce ko, una, pinapray ko siya ng ano, Chaplet of Divine Mercy. So, kung sino man yung mga ex-partner niya na naka ano niya, yung mayroong sexual involvement, ang ginawa niya, ang assignment ko sa kanya, i-pray sila sa Chaplet of Divine Mercy. For example, yung for the sake of your sorrowful passion, have known yung ex-partner mo and on the whole world. So yun ang ginawa niya, halos na ano, ilang araw yung prinay niya, Chaplet of Divine Mercy. Tapos pinatawad niya yan, grabe yung sakit yung naranas niya doon sa ano niya, yung sa ex-partner niya na abroad seaman pero walang pinapadala. Grabe yung ano no, grabe yung pain, grabe yung trauma, lahat na lang. 6 na to ang nilapitan niya pero wala talaga, ang findings lang uric acid. Hindi siya nakatayo, bedridden for 3 months or halos 1 year. So ang ginawa niya, no, pinatawad niya. Pinarenounce ko, alam niyo, pagkatapos ng ngayon, nakalakad na siya. Tagbilaran yung naglakad siya sa Tagbilaran, 4 hours daw yung lakad niya. Grabe, sabi niya, nawala talaga bro. Hanggang ngayon, sabi ko, mamuhay sa kabanalan. Yun ang pinaka-importante. At yung forgiveness doon sa mga tao na may galit ka. Yun ang pinaka-importante bro. Huwag kang magtanim huwag kang magtanim ng hinanakit. Tapos yung lahat ng mga bagay-bagay na iniwan sa'yo, dispose po yan using the prayer of the church, yung breaking of occult things or yung mga contaminated objects. So itapon nyo bro. Huwag kang manghinayang doon sa mga bagay na may link, may bandage pa doon sa ex-partner mo. So yun ang pinaka-importante ha. Yun ang pinaka-importante kasi the more you forgive, the more healing na matanggap ninyo kapatid. Kasi
hindi lang isang beses, no? Hindi lang isang beses yung renouncement. Dapat po talaga tuloy-tuloy yung renouncement at saka vocal talaga yung ano yon, yung pag-prayer mo doon sa altar. Dapat i-ano mo, express mo talaga. Yung wag mong ano lang sa isip, wag sa isip. Express mo talaga yung nag-ano ka talaga, nagsisi ka talaga doon sa ginawa mo noon. Yung ano, yung prayer na talagang manunuot talaga doon sa puso mo. Yun ang pinaka-importante. Kasi ang dami na naming na-liberated ngayon dahil sa renouncement. Hindi sa deliverance, bro. Ha? Ang deliverance is ano lang, pagka ang assignment namin doon, 1 week renouncement, ano, isang beses deliverance. Grabe ang healing. Kasi ganito pala, kapag ka deliverance ka, wala kang healing, useless po. Hindi mawawala ng stronghold ng demonyo. So hindi sila aalis doon sa katawan mo. Nandun pa rin sila kasi may stronghold eh. So anong gagawin natin para mawala ng stronghold? Ano natin, i-pray natin yung renouncement of unholy soul ties. Yun pa yung pinaka-importante. Kasi ang ano pala dito, ang delikado pala dito sa unholy soul ties na once na may nakarelasyon ka na mga babae or may about sa ano sexual intercourse mga ganyan ilang ano na yan ilang beses o ilang babae nang naka ano mo na partner mo grabe pala yung bandage doon hindi lang sa kanya kundi sa ano ni sa generational curses na galing sa ancestors niya matanggap maano mo pa rin yon masunod mo pa rin yon maano ka rin mabind ka doon sa mga anong ano na yon generational curses noon so ma-share mo din so anong kasalanan niya ma-share mo yung curses, yung yung poison galing sa unholy soul ties, kaya pala ang daming nagwatak-watak na pamilya. So yun lang bro, yung pinaka-importante. Okay, salamat. Dito tayo sa page May 5 ibang sa tanong ka ba? Ito sa page 5 po. Yung renouncing ungodly vows, ano ibig sabihin po nito? Di ba, basahin ko ito ha. To be prayed by penitent. Heavenly Father, I repent and renounce the vow I made to name the demon or person or even vainly God that you made the vow to. Tapos Yung describe what yung pagbaw mo doon sa person. For example, ikaw lang mamahalin ko sa buong buhay ko. Tapos nag ano kayo, walang nangyari. So kung sino ang nagbaw ka sa kanya, kung sino ang inanuhan mo, pinangakuan mo na siya lang mamahalin, so ano mo, i, state the name of the person. Describe what the vow entailed. For example, Heavenly Father, I repent and renounce the vow I made to, for example, Priscilla, to perform yung pag-perform mo sa vow na ikaw lang mamahalin ko ano pang mga vow mo tapos I realized this was foolish and rash on my behalf and I ask that you will forgive me and release me from the bondage this vow has brought me under. So yun ang yun ang pinaka essence po nito. Okay, So kasi yun lang po. hindi ko alam. Ito na last question na lang po. Yung mga sinasabing unholy soul ties, yung mga naka-sexual intercourse lang. Paano yung mga ano lang, yung mga halimbawa, hindi naman kayo nag-aral lang ng sexual intercourse, naka-relation lang sa social media, sa Facebook, ganyan, tapos Kasama na rin yan bro, even pornography, kung anong nakita mo doon, na ano mo doon sa babae na yon, kasama din yon, may bandage din doon kasi magiging ano yan, magiging habit yan at saka addiction. So kailangan din bro, na announce mo din yan. May mga prayers yan, kasama din dito kasama din dito sa sa Unholy Soul Ties. Meron yan kung yung dito, cost of the evil soul tie, yung Heavenly Father, I confess and repent of the sin of, anong sin? Pornography ba? Yung yung premarital sex, fornication, kasama na, and I ask that you forgive me of this sin. Yun, isali mo yan. Kasi grabe talaga ang bandage ng unholy soul ties. Grabe itong poison na to eh. Hindi to alam lahat kasi nung una, ang daming experiences talaga sa
exorcism and deliverance. Grabe yung grabe yung experience namin kasi nung una, todo deliverance. Nagtataka kami bakit mababa lang talaga ang mababa lang ang healing yun, no? Ah, grabe yung pabalik-balik lang sila. So ngayon, natumbok na talaga natin ano palang kailangan. Kasi iba tong exorcism and deliverance kasi for 1 year meron talaga yung convention. So ang daming mga experiences lahat ng mga exorcist at saka lay deliverance minister na sinishare nila hanggang sa na itong mga prayers nito na talaga na nagawa na talaga na mga exorcist na kailangan talaga pala yung renouncement. Kasi nung una, halabakbakan ng deliverance. So ano nangyari? React lang ng react. So ang iba na mga case officer na iba't ibang mga team, natutuwa sila kapag ka nag-react yung pasyente. Hindi naman tayo albularyo. Hindi yun pwede. Yung magre-react lang, matutuwa ka lang, nakapareact ako ng pasyente. Hindi yan pwede sa exorcism and deliverance. Ang kailangan po pala natin, na once yung tao, unang session pa lang, kung nag-react man siya ng todo, may interview yan doon kasi natin makikita yung kung ano ang mga doorways. So once na makita natin yung mga doorways na bakit siya nagre-react ng ganito, grabe yung sigaw niya, may trauma pala yan, mayroong negative emotions pala yan. Pag binigyan natin ng prayers for renouncement, alam nyo, pagkasodasyon, grabe na. So for 1 week, naging okay na siya. So pinaka-importante pala dito ang binibigay ko lang sa mga assignments nila once a week deliverance. So more on renouncement, protection prayer una, renouncement, cleansing. So grabe tapos yung Chaplet of Divine Mercy and Rosary. Grabe no, grabe yung epekto ng Chaplet of Divine Mercy. Kasi ang daming nagtatanong sa akin, bro, yung prayer of pardon, mga ganito, ganyan, sinasaksak. Huwag nyo isaksak-saksak lahat. Kasi hindi mo maintindihan ba? Parang nalugaw na ang devotion, hindi ka nakaka-focus. So focus doon sa Divine Mercy, Rosary, grabe yung epekto, bro. Grabe yung epekto ng prayer na yan. Alam mo kung yung yung mga galit natin, yung mga puot natin, once na yung mga kagalit natin, intention mo sa Chaplet of Divine Mercy, sinong unang maka benepisyo niyan? Ang puso mo. Ikaw ang makakapatawad kahit na hindi sila makapagpatawad sa iyo, pero yung puso mo ang unang mahil. Grabe palang epekto ng Chaplet of Divine Mercy. Yung iba parang lang ba, parang hindi yan, rosary lang ako, hindi na ako mag-chaplet, ganito, ganyan. Pero grabe yung epekto, no? Doon sa Iloilo, merong nabarang, pero nung nag-chaplet of Divine Mercy, naglaglagan yung pako doon sa bewang niya. Tapos, gumaan yung pakiramdam niya, pumunta siya ng doktor, nagulat yung doktor kasi cancer sana, magpa-biopsy siya, pero wala. So, ganun bro. Pinaka-importante talaga yung renouncement, Divine Mercy, Rosary, mamuhay ka sa yun ang pinaka-importante. Striving to become holy. Hindi po talaga na pipilitin mo. Hindi. Araw-araw po yan bro. Segundo yung conversion. Hindi lang po yan yung message. So, yun lang bro. Okay, salamat po. Tawag dito. Meron ka na bang na-post dito dati yung nabanggit mo kanina? So, dagdag dito sa Kung wala, pwede pa i-post para mapaprint ko rin yun. Wala pa akong na-post bro. Kahit na nga dito sa yung San Jose Soul Ties, hindi ko pinost kasi kailangan talaga natin ng more on catechism. Kasi merong iba, diretso prayer, pero hindi nila alam kung yung talaga ang pinaka-importante talaga, anong unang gawin. No? Anong unang gawin kasi hindi ako makapag-post niyan kasi busy talaga, ang dami kong ginagawa na statua. So ganito, pagkatapos ko nito, maggawa ko ng video. Talaga, ang dami ko ng pangako pero hindi pa talaga kasi ang dami na busy talaga. So ang gagawin natin bro yung una kong share sa iyo ngayon, yun ang gawin mo. Tapos buong puso
iano mo talaga, lakasan mo talaga yung prayer mo doon sa altar, huwag na mag-isigaw, basta buong puso. Yun ang pinaka-importante. So, yun Ah, lang, bro. sige, salamat po. Magandang gabi. Sige po, God bless. Ayun. Thank you so much, brother. Sino ngayon yung tanong? Hindi ko na makita. Ayun, bro. Thank you so much, bro. At paki-mute na lang ako, bro. Hindi na kita makita, bro. Ayun. At may tanong dito sa ating YouTube. Saan na ba yun? Ayun. Tanong dito. Ay, oo nga wala. Kamusta po yung buhay party list ni Dr. Rene? Ayun po, si Brother Angel. Nandito si Brother Angel. Brother Windel. Bro Windel? Ayun, mga nasa meeting pala si Brother Windel. Ayun po mga kapatid. Kinalulungkot po natin na hindi po pumasok ang buhay party list. Meron lang po tayong nakuha na 99,000, no? Kaya panawagan po ng buhay party list, patuloy na lang po tayo sa panalangin na meron sanang tatayo doon sa Kongreso para po ipaglaban din ang ating simbahang Katolika. At ayun. At meron pang tanong dito dahil wala pa sa Zoom. Tingnan natin. Wala pa. Meron din tanong dito sa YouTube ni Brother Junri kaabag sa simbahan. Hindi ko na makita. Pero yung tanong niya doon, Brother Angel, na sa Sabado na daw siya ikakasal. Pero hindi pa sila nakakapagkumpisal. Pwede pa bang pagkatapos na lang ng kasal yung kumpisal, Brother Angel? Klase yan. The requirements po yan, actually bago ang gagawin ng ano yan, eksakto bago kayo ikasal, doon nila ginagawa yung kapatid. Kung sa Saturday kayo, i-require dapat yan. Bago sa kasal, sasabihin sa inyo magkumpisal kayo. Kami ganun ang ginawa ng pari sa amin. Eksakto mismo yung araw ng kasal ho, doon kami pinagkumpisal. So, yun talaga yung requirements yan before. Dapat yung pari, kung baka nakalimutan niya, i-remind nyo. I-remind nyo po sa kanya, dapat before the wedding po, ang requirements sa confession before the wedding po. Yan po, kapatid. Ayun, thank you Roger. so much, brother. Ayun. Thank you so much, Brother Angel. Sorry, brother, na-late kasi dalawang mic yung ino-off ko. Ayun, thank you so much, Brother Angel. At may tanong pa dito. Sabi niya dito, saan ba yan? Nawawala. Sabi niya dito, hindi ko naman makita. Wait lang. Pero yung sabi niya kanina, nabasa ko, legit po ba ang pinopost sa FB about dun sa necklace? Wala dito si Brother Windel. Pero kapatid, nagtanong ako niyan dati kay Brother Windel, na matagal-tagal na rin. Ang sabi ni Brother Windel sa atin, mas maigi pong mag-ingat na lang po sa mga social media. Lalong-lalo na daw po kahit libre po yung pinamimigay. Mag-ingat daw po tayo, sabi ni Brother Windel, dahil baka isa daw yan sa mga paraan. Pero ibibigay natin ito sa mas may alam, Brother Romer. Okay po, bro. So, mag-ingat po talaga kasi hindi natin alam, nire-ritualan yan ng mga satinista kasi yun nga, nagkalat nga yung rosary na satanic rosary na pinamimigay lang, na libre. So, wag masyado po na tumangkilik doon sa mga yung sabi nila na blessed by the Pope. Tapos, ano daw, pamimigay, tapos may konting donation, mga ganyan. Wag po. Kasi hindi po yan. Simone po yan. Yung na-bless na, din pati yung binibigay libre. Mas maigi po na mga doon kayo sa mga madre, manghingi doon sa mga mongha, manghingi, or doon kayo bumili. Kasi mas safety po talaga tayo. Huwag tayong padalos-dalos na tumanggap doon sa mga na mga tao na nagbibigay. Kasi hindi natin alam, yun pala ay nire-ritualan. Meron akong na experience doon sa Buenavista, Bohol. Isang mungha, nagpipreya, nagro-rosary siya gamit yung satanic rosary. Hindi niya alam. Dalawa na tong mga madre na to. Yung isa, na disgrasya, grabe na nabasag talaga yung ninya.
naka-wheelchair talaga. Tapos yung isa ng madre, nagtataka siya kapag nagro-rosary siya, parang sumasabog yung ulo niya. So yung pag ano natin, yung tinanggap nakita ko yung yung Satanic Rosary, sinunog ko lang ngayon eh. Kasi hindi pa ako part ng team noon. Sinunog ko tapos grabe yung retaliation, pero yung madre na yon pagkatapos nawala sa kamay niya yung mga ganyan contaminated na mga objects, maganda na po talaga yung pakiramdam niya. So mag-ingat po kasi kalamitan ng mga satanista ngayon, nire-ritualan nila yan. Paano yung ritual? Yung iba pinapaduguan, yung iba yung dugo talaga ng tao ang pinapadugo niyan na paritual. Grabe yung kapit ng demonyo. So mag-ingat po tayo mga kapatid kasi karabing contamination diyan sa mga bagay na yan. So back to you, Bro Aljan. Ayun, thank you so much, Brother Rumer, sa dagdag na kasagutan. At wala nang tanong dito kay Kaabag. Punta tayo sa punto por punto. Wait lang po mga kapatid ha. At bisitahin natin ang YouTube ng punto por punto. Saan na yan? Ayun, punto por punto. Sabi ko ano. Ayun. Wait lang po mga kapatid. Abi Maria, hindi makapasok ang buhay para sa Yesu. Huwag mo naman. Wait lang po mga kapatid. Naghanap tayo ng katanungan. May tanong Sige, dito, go ahead, brother. Brother John Rock. Ang tanong dito is ano to ha? Tanong ko lang po, okay lang ba magsimba sa online mass habang nag-work? Brother? Yes, no, ang problema nga lang diyan, wag yung pinaka-importante kasi diyan yung yung Sunday obligation. Although yung Monday to Saturday, ako online mass lang talaga ako rito dahil malayo yung tsaka maaga yung misa dito, at malayo-layo rito sa amin yung church dito. So ginagawa ko everyday dito online mass. Actually, replay na lang. Batang Ipina, wag mo lang kung kaya, no, sa lahat ng nakikinig ngayon, ang online mass for Sunday, yung pong everyday, wala nang problema yun, no? Kasi pinakaano natin din yung Sunday obligation. Yung misa ng mga Monday, Saturday, gusto mong mag-online mass ka. Pero, kapatid paalala sa lahat, kung wala, yung Sunday, yan ang hindi pwedeng online mass, lalo na kung mayroong misa talaga. Okay, so depende sa araw po yan. Kapag ka Sunday siya, wag mong ipagpapalit sa online mass dahil hindi ka makaka-receive ng banal na communion doon, banal na hostia. So yung online mass na yan, pwede lang yan sa mga walang simbahan, lalo na mga nasa barko. Yan, no? Sunday, pinag-uusapan Sunday. Pag Sunday, mag-online mass po yung mga tao, allowed lang po ang mga tao kapag yung mga nasa barko ka, walang simbahan. Kapag po may simbahan, nasa lupa ka naman at may simbahan, hindi pwedeng i-substitute yung online mass. Dahil di ka makaka-receive ng Holy Communion doon. Spiritual communion lang yun. Hindi po ka level ng spiritual communion yung mismong katawan at dugo ni ating Panginoon sa Kristo sa blessed, yung mismong consecrated host. So yun po kapatid, no? Depende sa araw, depende sa intensyon at sa lugar. Kung may misa, kung may simbahan, hindi pwedeng substitute yan. Mag-online mas ka kapatid, kung ba between Monday to Saturday lang, wala namang problema 'yon, no? So, yun po kapatid. Wag lang yung Sunday na pagpalit natin tapos may misa naman. Bro Jando? Okay, next na tanong naman dito is from uh, Recollectados. Bakit po di valid ang Book of Enoch? Brother Junre? May alam ka rito? Brother Windel? Bakit di po valid ang Book of Enoch pati ang Book of Jubilees? Okay, walang sasagot dito. Bro Junri yata. Bro Junri, sinagot mo na yun dati, di ba?
Sinagot mo Lord ni Brother Ray, John Ray? kanina Hello, nandyan siya. hello. Ayun. Nasagot mo na itong tanong na ito, bro? Anong tanong? Bakit daw hindi valid ang Book of Enoch at saka ang Jubilees? Ah, well, hindi siya valid kasi hindi siya diniklara ng simbahan. Yung mga libro na yan, mga apocryphal books yan ng mga Jewish, no? Umiral yan sa panahon pa ng mga Hudyo, yung Jubilees, Book of Jubilees and then Book of Enoch. Sa first century, may mga church fathers na gumagamit niyan. Lalo-lalo na kay Book of Enoch. Even si Saint John, Saint Jude, ginamit na yan ang Book of Enoch, no? In historical value. Hindi bilang isang inspired book din siya, no? Historical value. Sa Jude 1:14, yung sinabi ni Saint Jude dyan sa kanyang aklat sa Santiago 1:14, ang sa isa pa yan, galing yan sa book ni Enoch based sa mga statement ng scholar, no? So hindi lahat, pero canonically hindi talaga siya kasali sa canon kasi maraming statement ang Book of Enoch na against sa teaching ng simbahan. Yan po ang problema sa Book of Enoch, kaya hindi siya nasali sa canonical, hindi siya pinilala as inspired book. Pero meron siyang historical value. Even St. James, ginamit niya ang Book of Enoch para sa kanyang pangangaral. Yan ang ating sagot. Okay, so next naman na tanong naman dito is, panghuli na yata ito, from Roman Catholic. Bro, kung wala ka kumpil ng maliit ka, pag, paglak, paglaki mo, kinasal ka, automatic ba na confirmation? Sagot ba, Brother Angel? Hindi po yung automatic ang kasal. Walang connection sa sacrament of confirmation. Iba yung sacrament of matrimony, mga kapatid, no? So, requirements naman yan. Sigurado tatanungin ka ng pare, bago naman kayo ikasal doon sa opisina, ikukunin yung yung sacrament of confirmation nyo, certificate of confirmation. So, kapag hindi ka nakumpilan, sasabihin sa'yo, magpakumpil ka. Kapag halimbawa, wala kang record, kami ganun ginawa ho namin, no? Dahil wala akong record noon, baptism lang. Yun, for the sake of yun nga, yung legal purposes, nagpaano ako noon, nagpa-compile. No, ganitong age na rin, no? So matanda na. Bago kinasal, that was like 6 years ago. So yun po. Hindi pwedeng hindi yung confirmation na yung kasal, hindi po yun. Iba po yun. Bago ka magkasal actually, dapat i-require sa inyo yan. Yung certificate of confirmation. Yun po kapatid. Okay, dahil alas 10 na po ng gabi. So, ibig sabihin, hanggang dito na lamang po tayo. Atin na ibigay sa mga kasamahan para sa kanilang huling insight. Pasalamat ating unahin, Brother Aljan Bagatna ng Iloilo. Brother Aljan? Sa Diyos po ang pagpupurit kadakilaan kailanman mga kapatid. Dahil natapos po ang ating programa ng maganda-ganda na rin po mga kapatid, no? Ah, Ayun po mga kapatid. At shoutout po kay Ching Villamosada Esmana. Nagbigay po siya sa atin ng 500 stars. Thank you po kapatid. At yun po mga kapatid, lagi pong pinapala sa atin ni Brother Angel Santos. Tayo po yung mga aliping walang kabuluhan, sumusunod sa utos lamang. To God be the glory. At bisitahin niyo po sa ating YouTube channel mga kapatid, Mr. 721 Catholic. Ganon din po ang ating Facebook page. Back to you, Brother Janda. Huwag niyo rin kalimutan na bisitahin yung YouTube channel ko po, Bro Jando Alabado TV. Yan. So atin naman ibigay ng mga yon kay Brother Romer naman ng Bukidnon. Brother Romer, ikaw naman ang mabigay ng ulit insight. Pasalamat, Brother Romer. Ave Maria Bro Jando, so sa lahat ng mga nanonood, unang-una ang sa Diyos ang Tapurihan, sa mahal na Birhen Maria. God bless us all. Good night and Ave Maria. Back to you, Bro Jando. Okay, atin naman ibigay ng mga yon kay Brother Wendell Talibong naman. Nagsalita ba si Brother Wendell kanina? Nagsalita ba siya? Brother Wendell? Hindi, Bro, may meeting yan. nasa Kanina meeting pa. siya bro, sabi niya. Nasa meeting siya. GC Okay. natin. So, akin na lang ibigay naman kay Brother June naman sa kanyang huling insight. Pasalamat, Brother June Ray.
Yes, maraming salamat Brother Jando. So yun mga kapatid, naway marami tayong natutunan sa gabing ito. So tabayanan natin ang debate ni Brother Jando bukas at ni Gerald Tugnahan, no? Nung nakaraan, ako ang napatunay. Ngayon naman, si Gerald naman ang magpatunay na yung iglesia nila ang tunay na iglesia. So, stay put po mga kapatid. So, isang papurit pasasalamat at sa lahat ng mga kapuntos at mga kaabag na rin. God bless all. Okay, ito namang ibigay naman ngayon kay wait lang ha. Nakaano ba ako? O sige, ito na ibigay naman ngayon kay Brother Darwin ito. Hello mga kapatid, magandang araw po. At dahil napalawak din natin yung through social media, marami nang pumasok sa seminaryo. At walo po yung lumapit sa atin na magpatulong ngayon lang na school year. At merong diocesan, maraming diocesan, at meron ding mga religious po. At ang problema nila ay financial help. At sabi nila, Father, tulungan mo kami. At sabi ko sa kanila, pasok lang kayo doon. Dalhin nyo lang yung pangalan ko. At ang Diyos is a great provider. So meron tayong, sana matulungan natin, tulungan natin sila. Meron kayong biyaya, pwede kayo mag-share any amount po para sa financial support ay magampanan natin at matulungan na papasok sa seminaryo po. Meron tayong GCash at meron din tayong bank account sa ating Facebook page at sa YouTube channel na Evangelist